Magandang araw mga ka-e-bike. Andito tayo ngayon sa shop, no? Pumasok tayo ng maaga. At yun nga, pagdating natin may repair agad. Itong nire-repair ko mga bossing ngayon is an bearing po siya sa harap. Yan po, bali dalawang bearing po ang nilagay ko dyan. Before yung bossing, kain muna. Pahinga muna saglit para may isa pa kasing repair. Overhaul naman yun mga bossing. Ito mga bossing, ice cream, sarap sa mainit na kapanahunan. Ito bossing, mga ka-e-bike, kinalas ko muna ang gulong, tapos yung mga tornilyo, sinunod ko dyan ang hub, brake hub po mga bossing, para matanggal po natin ang pinaka axle bearing po niya mga bossing. Yan mga bossing, gumamit po tayo ng puller dyan mga bossing para sa axle rod natin. Medyo mahirap yan tanggalin dyan mga bossing kasi kailangan ng mga tools. Sunod ko namang tanggalin dyan mga bossing yung pinaka lock nya sa swing arm. Yan, natanggal ko na sa pinaka ilalim. Pag may mga tools kayo na ito bossing, madali lang yan. Pero pag mano-mano pwede rin naman, pero matagalan kayo. Yan mga bossing, sunod lang tinanggal ko sa shock na. Ayan, gamitan ko siya ng impact para mabilis. Yan mga bossing, ito natanggal ko na ang axle rod. Ang problema, may bossing, may mga sira yung bearing nya, kaya tinanggal natin yan, tapos pinalitan ng bago. Yan mga bossing, bago na yung niya, yung pinaka bearing nya. Yan, medyo konting pokpok lang tayo dyan kasi mababasag yung tiles. Yan, sunod ko naman mga bossing yung pinaka gearbox. Linisan natin ng gasolina yan para solid guys, solid yan, malinis talaga pagkagawa. Mga bossing, kuskusin natin ng kuskusin at patuluin natin yung mga langis para matanggal yung mga langis na natira. Yan, before ko yan kinalas mga bossing, drain ko muna yung mga langis para konti na lang yung maiwan mga bossing. Yan, pupunasan natin yan, kintab na mga bossing. Ganyan yan ang mga steps ng pag-overhaul mga bossing. Overhaul natin tong e-bike na to dahil natagas mga bossing. Yan, isa-isa natin linisan yung mga parts, mga brake shoe, brake hub, axle bearing, tapos yung pinaka differential niya mga bossing. Dapat malinisan din yan lahat kasi full package na yan mga bossing. Dapat maganda yung pagkagawa natin. Dahil pag maganda pagkagawa, hindi na babalik yung mga customer, hindi na tayo maabala mga bossing. Sino pa lang magpa-repair dyan, available po ang Kurumaki e-bike dito sa Naik, Tansak, Cavite pala mga bossing. Punta lang kayo, walk in, pwede rin kayo pa home service mga bossing. Sa wirings man yan, sa differential, sa mga gulong mga bossing, aayusin po natin yan mga bossing. Yan, nilalagyan ko ng langis na naman yung gasolina, yung pinakamotor niya mga bossing sa ilalim. Hindi na natin kinalas yan, gawa ng para mas mabilis nating maikabit yung mga bossing. Manood lang kayo dyan mga bossing para may mga idea kayo kung paano linis ng differential. Yan mga bossing, pagkasunod naman yan, ang pinaka importante sa lahat, yung pagkatapos mo linisan mga bossing, ilagyan mo ng gasket maker. Yan, gasket all, para paglagay mo yan, ilapat mo lang na maayos para pagtitigas yan, pag mailapat mo na yung pinaka gearbox, hindi matatanggal mga bossing. Tutornilyohan yan. Yan, papatuin ng konti. Yan mga bossing, dapat solido yung pagkagawa. Yan, tapos pagkatapos mong hugasan ng gasolina,
punasan mo mga bossing para maganda, matuyo, madaling matuyo mga ka-e-bike. Ito na, nilalagay ko na yung gearbox mga bossing. Pagtutornilyohan na natin yan ng 5 tornilyo. Ano lang yan mga bossing, G's na tornilyo. Gamitan natin ng impact para mas mahigpit, pero wag yung mahigpit na mahigpit mga bossing, sakto lang yan. Please follow and like naman po mga bossing sa ating mga videos mga bossing, kasi marami pa tayong gagawa ng video mga ka-e-bike. Sa mga repair natin, gagawa natin yan. Kung gusto nyo magpa-upgrade ng busina, kung gusto nyo magpa-upgrade ng ilaw, paglagay ng pailaw-ilaw mga ka-e-bike, dito na, punta na kayo dito sa Kurumaki e-bike sa Naik, Cavite. Kakabit natin yan mga bossing. Kung anong gusto nyo mga ilaw-ilaw dyan, LED light, pwede rin mga bossing, lagyan natin yan dyan. Pagkasunod pala mga ka-e-bike, sunod nyan, lagyan natin yung pinaka gearbox ng gasket maker para doon ikabit yung pinaka motor mga bossing. Yan, ayusin na natin pagsalansan para mas kakapit yung pagtutornilyohan natin mamaya. Dyan pala sa likod mga bossing, may mga nag-walk-in na customer. Mayroon po tayong seller dyan, nag-accommodate sa mga customer natin. At kung may mga katanungan kayo about sa mga price, sa mga unit, punta lang kayo. Pwede rin kayong kumontak sa Facebook page namin, pwede rin kayong mag-direct message po. Yan ang ginagawa natin ngayon mga ka-e-bike is ilalagay natin yung motor sa pinaka gearbox nya para matornilyohan na. Okay na to mga bossing, kakabit na natin yan pagtapos ng pagtornilyo. Ayan si ma'am nasa likod, nag-explain about sa mga price natin sa Kurumaki, sa 3016, sa mga unit. Iba kasi mga unit natin dyan mga ka-e-bike. Kaya kung gusto nyo lang bumili ng service nyo pang school, pwede yan mga ka-e-bike. Mas matipid yan kaysa motor. Yan mga ka-e-bike, nilalagyan ko ng gear oil yung pinaka gearbox nya. Yan, para mas smooth yung takbo. Kasi may gearbox siya, dapat lagyan natin ng gear oil. Pwede rin po yung kahit anong gear oil po mga bossing, basta 120 ml to 110 mga bossing, pwede po yan. Yan, isasalpak na natin pagkatapos nating lagyan ng gear oil. Lagay na natin sa swing arm. Ayusin natin pag tornilyo mga ka-e-bike para safe po yung differential.
dito gamitan natin siya ng impact tools para mahigpit talaga yung pagkakatornilyo. Yan, ang tornilyo dyan is 14 at 17. Tornilyohan nila ng ayos para hindi makalas yung pinaka shock, kasi importante din yan yung shock, kasi palagi siyang nagpi-play, lalo na pag may mga karga kayo. Yan ang mga basic step ng pagtanggal at pagbalik ng mga tornilyo, lalo na pag sa differential, kasi ito yung pinaka mahirap na gawin sa pag overhaul ng e-bike, yung pag-angat baba mo ng differential, lalo na pag ikaw lang mag-isa. Nako, papawisan ka talaga. Yan mga ka-e-bike, ilalagay na natin yung gulong nya, babalik na natin kasi tapos na natin naigpitan yung sa shock, sa swing arm. Dito na tayo sa pinaka tornilyo ng gulong, at naibalik na rin natin yung mga brake shoe nyan sa loob, yung mga lock. Dito sa kabila na naman, una dyan guys, ilagay natin yung axle rod, tapos pukpukin lang natin ng onte, ilagay natin yung belt, yung pinaka ring nya, mga crown nut, ganyan, brake shoe, tapos brake hub, tapos yung last yung crown nut. Lagyan din natin ng lock sa crown nut, tapos ilagay na, huwag niyo kalimutan yung brake rod, kasi mahirapan kayo paglagay niyan pag nakalagay na yung gulong. Yan, natornilyo ko na yung gulong, yun, pinapaandar ko na, ayos ya, goods na goods, smooth na yung takbo niya guys. Thank you sa panonood mga ka-e-bike, sa susunod na muli. God bless.